Kahapon ay nirinig nga ng 8.8 magnitude. Napakalakas na lindol po nito ang Kamchatka Peninsula sa Russia na nagdulot ng matinding pinsala at banta ng tsunami. Kasunod po ito nang nag-issue ng tsunami warning ang ilang bansa na may coastal territory na malapit dito. Kasama na po dyan ang Pilipinas na naglabas ng warning sa 22 probinsya. At kaugnay po niya na makakapanayan po natin ngayon si Sir Julius Galdiano, Science Research Specialist mula po sa FIVOC. Sir, magandang umaga po. Adrian at Audrey po ito. Ay sir, paki-unmute lang po ng ating microphone so that we can hear you. Good morning. Oh, sorry. Yes. Ayan. Sorry, ma'am. Ayan. Good morning. Good morning. Good morning, Sir Audrey and Miss Diane. Alright, sir, nag-issue po ang FIVOLCS ng tsunami warning sa 22 provinces sa bansa. Pero binawi rin po mga bandang alas 4 kahapon. Ibig sabihin po, ligtas na itong mga lugar na ito at wala na tayong inaasahang banta ng tsunami, sir. Yes, tama, Sir Audrey. Nag-cancel tayo ng tsunami advisory kahapon ng 4:40 p.m. So, ibig sabihin, natapos na yung banta ng tsunami dito sa atin. Pagka ganito po bang may mga ini-issue pong tsunami warning, ano po yung mga dapat gawin ng mga residente o individuals and communities na nandoon po sa kabilang sa listahan na yon, sir? Well, yung sa advisory natin, binalaan natin ang mga community dito sa Dalampasigan na supposedly affected dito sa tsunami na nangyari dito sa Kamchatka. So, binalaan natin sila na lumayo sa mga dalampasigan kasi maaring may tsunami dumating sa mga dalampasigan sa mga nabanggit na mga probinsya. Well, sir, gaano po kalakas usually yung lindol sa ilalim ng dagat na nagkukos ito ng tsunami? Gaano kahalaga yung preemptive evacuation sa ating mga kababayan din po? Mahalaga yun, Sir Audrey, kasi yung ganong kalakas na lindol, yung magnitude 8.8, bale magkakaroon siya ng kumbaga bitak na malaki doon sa ilalim ng dagat na para pagmulan or para mag-trigger ng paggalaw ng tubig at ito ay magiging tsunami. Alright. Sir, yung pag itong tsunami, gaano ba ito kabilis na makakapunta from the coastal up to yun sa communities natin? Can you educate us more about dito po sa tsunami? Miss Dayan, ang tsunami, ang pag-travel ng tsunami mula sa dagat is mabilis, no? So, kapag nasa tinatawag na deep sea, it can travel as far as or as yung speed niya is mga around 800 kilometers per hour. Pero humihina siya habang lumalapit siya sa dalampasigan. Ang 800 kilometers per hour, Miss Diane, is yung parang takbo ito ng aeroplano na Boeing 747, ganun siya kabilis. Well, sir, sa tansya po ng FIVOLCS, gaano po kalaking pinsala yung maring idulot nito sa bansa? Kasi ito po ay 8.8, napakalakas po nito, sir. Yes, bukod dun sa ground shaking na mararamdaman, pwedeng pagmulan nito ng mga pagkawasak ng mga building, lalo yung mga buildings na hindi matibay. Po. Tapos, maaari din magdulot ito ng tsunami kapag 8.8 at mababaw yung pinagmulan ng tsunami, sabihin natin mga 10 kilometers lang yung lalim niya, pwede itong magdulot ng mga hanggang mga 6 meters na tsunami. Yesterday nag-issue ng warning pero good thing naman po at binawit ni left na ito 4:40 kahapon. Siguro yung panghuling mensahe nyo na lamang po sa ating po mga kababayan na siguro po baka medyo nagpapanik pa rin po dahil nga po dun sa kahapon pong emisyong advisory, sir. Sa ating mga kababayan, lalo na kapag nakakaramdam ng mga malalakas na lindol, no? So mabilis na lumikas palayo sa mga baybayin kasi maaaring sumunod yung banta ng tsunami kapag nakaramdam kayo ng mga lindol na
mga intensity 6 or intensity 7, gano'n. So sa totoong buhay, pag mga ganong intensity po ay mahirap nang tumayaw kapag nagkakaroon ng ground shaking. Makinig sa balita, abiso ng mga lokal na otoridad, no? Gamitin ang radyo, mga television, o mga cellphone alerts, no? Sa bagong mga impormasyon na pinapalabas natin. Ano po? Well, maraming salamat po Sir Julius Galdiano sa inyong oras at mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. And mga ka-RSP, mas mabuti na po na maging alerto tayo sa ganito mga sitwasyon para na rin sa ating kaligtasan.